Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ng aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong August 14 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan yung mga nabubuong candlestick dito sa mga nakalipas na araw ay nagpapakita po ito na nakakaranas ng pagsa-sideways or pagko-consolidate itong si Pepe dito po sa ilalim na bahagi ng ating minor resistance line na 50 digits 879. At ang dahilan po niyan ay wala po kasing gaanong volatility ang market ni Pepe. Katulad po, yan po ay base sa ipinapakita ng ating mga QQE bars dito sa ibaba. Kung mapapansin po natin ay paliit ng paliit yung mga sukat ng mga QQE bars natin dito na mga kulay red. Ibig mo sabihin ay nanghihina po or pahina po ng pahina yung persa ng mga bears or yung mga sellers. At yung malala pa rito ay nagbago na po ng kulay yung QQE bars nito at naging kulay gray. Kapag kulay gray lumabas po, kapag maliit yung sukat tapos kulay gray yung nakikita natin dito, ay nagpapakita po yan na wala pong gaanong sapat na pwersa itong si Pepe para magpakita ng isang matinding galaw. Kaya yan na lamang po yung nangyayari dito. Nagsa-sideways lamang po itong si Pepe. Kaya base po sa aking technical analysis, na nakikita rito kung saan ay kung ano ang magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw ay ayan, magpapatuloy pa rin po siya na magko-consolidate or magsa-sideways dito sa ilalim ng ating minor resistance line dito na nasa presyong 50 digits 879. Samantala yung ating Hall Sweet indicator naman po rito ay kulay red pa rin po yung kanyang pangangatawan at walang pagbabago sa sukat nito. Ibig pong sabihin ay maski papano, ay maski mahina yung volatility ng market ni Pepe, ay mas nakakalamang pa rin yung mga bears o yung mga sellers pagdating po sa kanilang labanan sa pwersa sa mga bulls or mga buyers. Kaya ang posibleng mangyari rito ay maaring magpapatuloy po sa pagbagsak si Pepe pero dahan-dahan lamang ito. Yan, at posible po siyang umabot dito sa sunod na minor support line natin na 50 digits 645 kung saan ay meron po tayo nakabang dyan na isang buy pending order. Ngayon ay zoom out po natin ay meron po tayong makikita rito na pattern kay Pepe. Isa po itong descending channel pattern na binubuo ng tatlong mga kulay blue na linya. Ito yung upper portion at saka lower portion at saka middle line. Yung upper portion, kung pag dito po siya nakaranas ng breakout, ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kung pag dito naman po sa lower portion, ay patuloy naman po siya nababagsak. Sa mga hindi po nakakaalam, ay yung middle line po na ito ay nagsisilbi po ito ngayong isang support line. Pero kung pag napunta yung market price ni Pepe sa ilalim dito, ay nagsisilbi naman po itong isang resistance line. Kaya parang ito po ay isang pivot, yan, pivot line. Ayan. Ngayon ay maliban dyan ay meron po tayong isang triangle pattern dito sa loob ng yan, isang triangle pattern na nabuo dito sa loob ng ating descending channel pattern na ito. At nakaranas po kasi siya ng breakout dito sa lower portion nito noong mga August 3. Ayan, dito po yan. At ito po ay nagpapakita or nagbibigay ng signal, bearish signal na babagsak itong si Pepe. Kaya ang posible pong mangyari rito, ayan, ay maaari pong magpatuloy sa pagbagsak itong si Pepe dulot po ng bearish breakout na ito. Ayan, bumagsak siya. Ngayon ay bumalik siya para magkaroon ng retracement or retest sa yan, dito sa lower portion ng ating pattern na ito. Yan, at kung pag ito ay magkakaroon ng rejection ay yan, pagpapatuloy po niya yung kanyang pagbagsak. At sa kanyang pagbagsak na ito ay posible po siyang umabot hanggang dito sa sunod na major support line natin. At ito po ay mangyayari kung pag mapapansin po natin, masasabi kong ito po ang siyang mangyayari kapag mapapansin natin na yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba, ayan, ay mananatiling
nabubuo dito sa pababang direksyon at kung muling magbabago yung kulay nito at naging kulay red at lumalaki yung sukat nito, ay ito po yung posibleng mangyari na magiging galaw nitong si Pepe sa mga darating na araw. Yan po yung mga binabantayan natin na possible scenario na aking nakikita sa magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. Kaya ayan, pagdating po sa ating trades ay wala po tayong wala pong na-trigger na mga pending orders natin dito. Yung latest po ay nakapag-take profit po tayo nitong August 8. Ayan, pero sa ngayon ay wala pa. Kaya yan pa rin po yung nananatiling mga live spot trading positions ko dito kay Pepe. Kung nais po ninyo akong sabayan ay ayan, malaya po kayong gawin yan. At sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.